Hey guys, welcome. So, kakaiba yung vlog ko kasi dito ako magbablog sa property namin. Yan, ito yung mga aso. Hindi kita. Anyway, ano ba maganda pag-usapan? SHTF, no? SHTF. Ano ba ang idea nyo ng SHTF? 'Di ba? So, binabasa ko yung mga perception ng mga kababayan natin. Ano yung SHTF, no? Parang pinaghahandaan nila, ready na sila magtanim. So, minsan kasi hindi na di-differentiate eh. Hindi nila na di-differentiate yung ano ba yung homesteading sa prepping. Okay? Kasi definition ng prepping, people that have taken extreme measures, yung extreme above and beyond na measures, no? Pag may dumating na sakuna, okay, or catastrophic event. So mga kababayan natin, pinaghahandaan yung the big one, ganyan, pero parang dinidisregard nila yung political climate, yung sitwasyon ng mundo natin ngayon na ang daming gera, paikot na sa Pilipinas, ibig sabihin, malapit na, di ba? Ukraine, Russia, ngayon Sweden, nakaabang na sa Middle East, palagi naman nagigera, pero recently Israel and Hamas, no? Tapos ngayon Taiwan sa Pilipinas, Taiwan and China, and possible China and Philippines. Okay, wag nyo nang baloktotin yung narrative na yon. Hindi pwedeng maiba yon. China versus Philippines yon. Alam ko may mga makakapanood dito sampalataya sa China, pero kung gusto nyo tumira sa China din, tumira kayo sa China. The reason na nakakanood kayo ng ganitong video kasi nasa malayang bansa kayo. Just imagine, sa China kinokontrol nila yung internet. Sa Middle East, ganoon din, kinokontrol yung internet, pati messenger wala sila. So it's up to you kung ayaw nyo maging malaya. May mga kababayan tayo na nasanay na maging alipin, no? Parang wala silang concept kung ano ibig sabihin ng pagiging malaya. Hey, move. I'm gonna move closer. Move. Wala silang concept kung ano yung ibig sabihin ng malaya. Okay? Ano pa? Iba iniisip na SHTF basta mag-brown out, SHTF na 'yon, no? Ano pa? Bagyo. Dapat nga dapat yung bagyo, guys, yung typhoon ganyan. Hindi na dapat yan isama sa prepping eh. Bakit? Dapat isama na yun sa everyday life natin kasi every year ilang bagyo bumibisita sa Pilipinas, di ba? Kung hindi ka pa naman nagpe-prepare, sobrang may tawag sa iyo, di ba? Di ba? May tawag sa iyo. Every year na nga may bagyo, tapos hindi ka pa rin magpe-prepare. Dapat automatic na yan. Dapat nga part na ng natin yan eh, ng lifestyle eh, yung bagyo. So dapat when we talk of prepping, yung mga events na sobrang sama na sa tingin mo hindi ka magsusurvive pag hindi ka nag-prepare. Ganun lang yun eh. Napakasimple. Okay? So may mga nagko-comment na, may nabasa akong comment kasi sa Singapore meron din may mga preppers din sa Singapore. Mahirap maging prepper sa Singapore kasi walang lugar na pagtataniman. Naisip ko naman, hindi naman farming ang prepping eh. Diba? You have taken extreme measures. So, ibig sabihin kahit nasaan ka, iba kahit nasa city life, pwede kang mag-prep. Okay? Hindi siya farming. Okay? Bakit? Pwede kang maging farmer tapos maging prepper ka pa. Shoutout yung kaibigan natin, si J Prepper Farmer. Pwede kang maging farmer pag maging prepper ka pa, pero don't think na pag mag-prep ka, magpo-farming ka. Hindi ganoon. Kasi, what's the point? Kunyari, nagtanim ka, what's the point that tuwing anihan, may darating dyan na armadong mga kalalakihan para kunin yung ani mo. Anong gagawin mo? No? Kung survival mode na pinag-uusapan, you need to be moving. Pag naka-steady ka lang sa isang lugar at nagtatanim ka, ganyan, edi expect mo na may bibisita sa'yo. Di ba sa atin nga, yung mga farmers, di ba?
palaging binibisita ng mga NPA, humihingi ng suporta, humihingi ng mga pagkain. Ganun talaga eh. Diba? Kasi alam nila na meron kang ibibigay. So during SHTF, survival mode na yun. So, it means, hindi ka pwede magstay in one place. Otherwise, malalaman ng mga mapagsamantala na masasamang loob kung nasaan ka. Kung anong meron ka. So, kung ang idea mo ng prepping is farming, sagutin mo yung tanong ko, paano tuwing anihan may bumibisita sa'yo para kumuha ng supply mo? Anong gagawin mo? Farmer ka lang. No? Okay? Kasi akala mo ganun lang ang prepping eh. Magtanim ka, sumalo ka ng tubig sa ilog. Ganun. Dapat iano mo yung senaryo na WROL, okay? So iba na may mention yung prepping pero yung WROL hindi. WROL without rule of law, walang batas-batas. Yan, walang batas-batas. Okay? So ibig sabihin hindi na bawal pumatay, hindi na bawal magnakaw, hindi na bawal mang-rape. O, di ba nakakatakot 'yon? Yun dapat ang paghandaan mo. Di ba? Kasi pwede mangyari yun eh. Similar nga na example ko ng Yolanda sa atin. Mild pa yon. Without rule of law, walang suportang dumating, mga tao, niransak yung mga tindahan. No? Pwede sanang, okay lang sana na kinuha nila mga pagkain. Kasi alam mo naman, nagugutom. Pero yun, kinuha pa yung mga TV, mga appliances. Talagang looting na nangyari. No, siguro sa inyo, justified yun kung kayo yung yung mga nagnakaw. Pero kung kayo yung ninakawan, di ba? Iba yung feeling pag ninanakawan ka na life savings mo yan, na yan yung pag-aari mo. No? Pinaghirapan mo all your life. Tapos, just like that, kukunin na nila. No? So, may moral dilemma yun eh. Di ba? So, siguro, we'll cross the bridge when we get there. Yung moral dilemma na yan. Anyway, so yan yung na-overlook ng mga kababayan natin, yung WROL, without rule of law. And then sabi ng iba nating kababayan na nagpe-prep ako for the big one, yan, sa typhoon. Pero yung mga World War III, pagdadasal ko na lang yan. Talaga. So, di ba, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, when the time comes, yung pinakamasaklap na pwede mangyari sa atin, yun ang sa Diyos mo na lang talaga. 'Di ba? Why? Kasi mga tao, may mga kababayan tayo na ayaw harapin yung mga malalaking problema. Yan, mas madali yung yung komportable ako na ito lang i-address ko. Tawag dito, obvious naman sa Pilipinas, mahirap magmay-ari ng barel, pero wag mong wag mong baliktarin yung sitwasyon to the point na may mga nagsasabi na maganda pa pagka SHTF wala kang barel kasi padadaanin ka lang or hindi ka atakihin. Ang pinag-iinitan daw yung may mga barel. Kaya tataka ako, mga pinatuloy ang Pinoy preppers, no? Pag nag-post ka ng barrel, sabi, magiging target ka. Talaga? O di subukan nyo. Subukan nila. Alam nyo ba, during SHTF situation, WROL, walang ospital, walang clinic, walang doktor, walang mercury drug. So, any wound, kahit anong sugat, pwedeng life-threatening. So, imagine nyo kung gunshot. Diba? Pag nabaril ka, saka dadalhin, wala mag-o-opera sa'yo. So, kahit daplis lang yan, pwede ka mamatay sa infection. So, will you risk it? I-risk mo ba yung buhay mo na, atakihin natin yung bahay na yun kasi ang dami ng baril, may collection yun ng baril. Kung mabaril ka, saka dadalhin. Hindi naisip ng mga ibang tao eh. Kahit madaplisan ka lang, pwede ka mamatay dahil sa infection. Dahil walang pharmacy, walang mercury drug, walang South Star. Di ba? So, i-risk mo yung buhay mo. Parang magro-roll of dice ka, magra-Russian roulette ka. Papasukin niyo yung bahay na alam mo maraming baril.
it's against common sense. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Unless marami kayo and may mga baril din kayo na ma-overwhelm nyo yung yung taong yon. And kahit sa ganung senaryo, may chance pa rin na mabaril ka. Kaya ang mindset ng mga preppers talaga, i-avoid nyo ang confrontation, i-avoid nyo ang gunfight. Umalis ka na lang. Or pag may nakita ka may mga baril, iiwanan mo yan. Hindi mo yan aatakihin dahil may baril sila. Nakakabobo talaga yung mga ganong comment. Nakakabobo yung mga ganong comment. During peacetime niya, ngayon walang gera, walang may batas pa, 'di ba? Ayaw mo makipagsagutan sa may baril. Lalo na siguro kung wala nang batas kasi pwede ka na niyang barilin nang walang dahilan. Wala nang batas wala namang huhuli sa kanya Walang darating na pulis. O di barilin ka na lang niya. O di ba? Balik na rin may sitwasyon. Paano kung siya yung naging agresibo? Yung alam mo may baril, sila yung nag-iikot at hanapin yung mga taong walang baril na katulad mo. So, yung mga ganong comment guys, na mas maganda pa yung wala kang baril. Safe ka, hindi ka aatakihin. Diba? Padadaanin ka lang. Hindi totoo yun. Willing victim ang tawag sa'yo. Hindi yun totoo. Willing victim. Kaya nga diba sabi ko, yung sa nangyaring World War II Holocaust ng mga Jews, JEWS, dahil hindi sila lumaban, never sila nag-attempt lumaban, pinasakay sila sa backstrap, sumakay naman sila sa train. Pagbaba, pinapasok sila sa gas chamber, pumasok naman sila. So, milyon-milyon na namatay sa kanila, na-exterminate sa kanila. Kasi never silang nag-try lumaban. Okay? So, kung ganun ang mindset mo, yun, kasama ka sa mga sheeple na ginaguide sa slaughterhouse. So, usapang SHTF to WROL, hindi to yung normal peacetime na ngayon. Okay? So, as a prepper, dapat iniisip yung mga ganong senaryo. Kasi pwede, di ba? Kaya yung isa natin viewer, sabi niya, ini-expect ko na SHTF, yung yung mga ganyan, yung brownout lang, lindol. Pagka pala, SHTF, parang purge. Kasi nga, wala nang batas Just imagine, tanongin mo yung sarili mo, pag sinabi sa yung hindi ka huhulihin pag nagnakaw ka, matitempt kang magnakaw, di ba? Matitempt ka. Kahit mangupit, hindi naman pala against the law O di imagine mo kung hindi against the law pumatay, di ba? Mang-rape, magnakaw, manunog ng bahay. Di ba? Wala naman kasing consequence di ba? Man by nature daw, is it good or evil? Masama ba tayo by nature or mabuti tayo by nature? No? Ang diyan, ang alam ko, generally, ang tao, man, is opportunistic. Pag may opportunity, dun lumalabas yung inner nature niya. Di ba? Kaya nga, di ba, tanongin niyo yung mga nahuhuli na masamang loob, mga magnanakaw. Kasi akala nila hindi sila mahuhuli. Kaya yung iba, nagbibit ng red light kasi akala niya hindi siya mahuhuli. Tas nahuli. Kasi nga may opportunity na gawin yung masama na thinking na walang consequence. Walang walang makakahuli. Ay, sandali. Miguel na po iko. Diba? So imagine niyo during SHTF, walang pulis, walang ambulansya na darating, walang tulong na darating. Yan ang SHTF. Okay? Hindi man para sa lahat, pero yan yung the worst scenario. So dapat yan yung pinaghahandaan mo. Yan ang pinagpe-prep mo. Okay? So regardless kung nasan ka, kahit nasa city ka, kahit hindi ka pwede magtanim, kasi mas delikado nga magtanim kasi sabihin nagstay ka lang sa isang lugar and sooner or later may makakakita kung nasaan ka and makakaalam kung ano yung tinatanim mo. Hintayin lang nila na umani ka sa kanila atakihin. Di ba? So, hindi yung masisisi. Iba sinasabi, iba naman kasi prepping sa Pilipinas, iba yung prepping sa United States talaga? Anong katibayan mo na may ganon? Na may distinction? You need to be moving pagka survival. Pag naka-survival mode na tayo, kailangan paalis-alis ka, paiba-iba ka ng lugar. Hindi ka pwede magstay in one place. Kasi, yun nga
may mga opportunistic na masasamang tao na may armas, na kalalakihan, na hindi yan sa tingin nyo magtatanim yan, yung mga gang members na may mga barel, mga lalaki, hindi yan magtatanim. Mangunguha lang yan ng pagkain tsaka supplies. Ganun lang ginagawa nila. No? Kasi nga wala nang batas eh. Ngayon nga may batas, may gumagawa ng kasamaan eh. Lalo na siguro kung walang batas, di ba? Walang consequence. So, guys, no, from time to time, kailangan i-evaluate natin yung mga preps natin, kung paano pa natin i-improve. And, doon sa mga bago pa lang na preppers, tanongin nyo yung sarili nyo, ano ba yung prepping? Ha? Ano ba yung prepping? Ang prepping po ay hindi yung basta uulan, magdadala ka ng payong. Hindi yan prepping. That's just common sense. Common sense, it means lahat dapat alam yan. It's common. Kaya nga common eh. Common sense yan. Alam mo na nga uulan eh. Di magdala kang payong. But that's not prepping. Otherwise, everybody is a prepper. Diba? Sabi nga sa sa The Incredibles, when everybody is super, no one is. Pag lahat prepper na, wala nang prepper kasi hindi na extraordinary yung ginagawa eh. Gets nyo ba yon? Pag hindi na extraordinary ginagawa, common na yon. Kaya nga yung common sense, di ba? It is expected that everybody knows it. Yun. Kaya misconception yon. Napapailing na lang ako. Magdadala ka ng payong dahil umuulan, prepping yan. That's not prepping. That's just common sense. So hopefully may natutunan kayo sa konting chat natin habang nagpapainit ako dito. Lamig dito sa property namin. 46 degrees Fahrenheit. Ay nako. Nagising ako madaling araw so sobrang lamig. Anyway, keep on prepping guys. Bye.